Magandang buhay sa ating manunood. Ito na ang ikalawang kabanata ng recap series natin sa anime na Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers. Kung di mo pa napapanood ang first part nito, ay panoorin mo na yan para mas maintindihan mo ang daloy ng istorya sa kwento. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga bago nating kwentuhan. Huwag na natin itong patatigilan pa, simulan na! Agresibong sumugod si Fenris upang sunggaban ang ating bida at mula riyan ay ginamit ni Ban Oza ang meteoric leap upang makatalo ng mataas at maiwasan ang pag-atake. Muling umatake si Fenris gamit ang buntot at sinangga naman yun ni Ban Oza gamit ang Earth Rampart na gumawa ng batong pananggalang. Pagkatapos nito ay ginamit niya ang whirlwind na direktang tumama naman kay Fenris na agad nag-teleport para mabawasan ang damage. Sa muling tangkang pag-atake ni Fenris ay dito na ginamit ng ating bida ang spell na gravitation na talagang nagpaluhod kay Fenris, na sinusubukan pang makawala, subalit lahat ng spell na kanyang ginagamit ay napawalang bisa lamang. Dito ay paulit-ulit nagsuggest ang assistant na gamitin ang subjugation na sapilitang gagawing slave si Fenris, subalit naalaala ni Ban Oza ang mga slave na demi-humans na nilalapastangan ng mga tao sa kanilang mundo kung kaya't hindi ito sinang-ayunan ng ating bida. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan ang sumuko si Fenris sapagkat naubos na ang kanyang magic powers. Sinabi nito kay Ban Oza na patayin na lamang siya subalit tumanggi ang ating bida na wala naman talagang intensyon na makipaglaban kahit sa simula pa lang. Sinabi ni Ban Oza na wala siyang pakialam kung isa mang demon o tao si Fenris kung kaya naman ay inalok niya ito na mabuhay sa kondisyong wala na itong aatakihin pang mga tao. Dito na tinamaan ng demon na halatang nakiliti na agad bumalik sa true base form nito. Yun naman ay ikinagulat ng ating bida na hindi inasahan ang counter-attack na tumama sa kanya. Bakas ang damage kay Ban Oza nang makita nito ang isang dalaga sa hubad na katawan, nasa high type ito kaya agad inalis ang cape na kaagad itinakip sa namumukadkad na cherry blossom, at yan ay si Mr. Suabe. My honey? Matapos yan, kumuha si Ban Oza ng damit na pangsuot kay Fenris at nang lingunin niya ito ay nahimatay na pala dahil sa pagkaubos ng magic power sa naganap nilang laban. Dito ay mapag-aalaman natin na ginamit ng ating bida ang heal kay Fenris sa gitna ng mahimbing niyang tulog. Kinagabihan makikita si Fenris na tuluyang nagising at napagtanto nito na bumalik na ang kanyang magic powers. Mula rito ay tinungo niya ang lokasyon ni Ban Oza na nagmumuni-muni. Dito ay sinabi niya na kung ibang tao ang nakatalo sa kanya ay marahil na pinaslang na siya ng mga ito. Mula rito ay nangako si Fenris kay Ban Oza na hindi na ito aatake pa ng mga tao. Dahil naman sa angking lakas na natunghayan ni Fenris sa pakikipaglaban kay Ban Oza ay napagdesisyonan nito na maging alagad ng ating bida at tinawag niya na itong master. Sinabi nito na gagawin niya ang lahat kahit na ituring pa siya bilang slave, bagay na inayawan naman ni Ban Oza. Sinabi nito na wala siyang interes na alilain ng sinuman. Nang marinig ito ay lubhang nalungkot si Fenris at sinabing kung ganun ay mas mabuting mamatay na lamang siya. Nagkaroon pa sila ng maikling lambingan hanggang sasabihin ni Ban Oza na itigil na ito ng dalaga. Waring pag-uutos ay ikinatuwa naman ito ni Fenris na may pa-sparkle pa. Matapos yan ay ikwento ni Ban Oza ang buong pangyayari hanggang sa kasalukuyan. Pinakita niya ang orihinal na mukha sa dalaga at sinabi niya na kailangan niyang magbalat kayo dahil lubhang delikado kung mapag-aalaman ng kaharian ang kanyang katauhan. Dagdag pa ni Ban Oza na kung maaari ay huwag nang sumama si Fenris sa kanya dahil maaaring malagay sa peligro ang kanyang buhay. Loyal naman ang dalaga na nangakong hindi siya iiwanan kahit na anong mangyari. Lumipat ang eksena sa kaharian kung saan may pag-uusap ang Bulawan at ang hari tungkol sa naganap na laban ng hukbo nito. Dito ay nagtanong ang hari sa mapait na pagkatalo ng hukbo na kanyang pinadala bilang suporta kay Bulawan. Maangas naman itong Bulawan at sinabing ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Dito ay sinisi niya ang mga kawal na wala umanong alam kundi ang magtago at sadyang may pagkaduwag umano ang mga ito. Pagmamayabang pa nito na dapat umano ay pasalamatan pa siya ng hari dahil iniligtas niya ang makakaya niyang iligtas, na umalis na palayo. Dito tinanong ng hari ang isang kawal tungkol sa naganap na laban. Dito ay lantaran niyang sinabi ang pagkabakla ni Bulawan na walang alam kundi ang pumilikod sa kanyang hukbo. Masyado umano nitong ini-enjoy ang kanyang sarili habang ang mga kawal ay disoriented na naging dahilan ng kanilang pagkatalo. Habang papaalis ang bakla ay medyo naloka pa ito na di umano tumataas ang kanyang skillset at hanggang makeup lang ang kanyang magagawa sa ganoong antas. Kinabukasan makikita ang ating bida kasama si Fenris na kasalukuyang tinutungo ang Adventurers Guild. Sa kanilang lakad ay biglang nag-alok ang isang demi-human ng kanyang gulay na produkto kay Fenris na tinawag nitong Mrs.
Dito ay naisip ni Ban Oza na marahil ay napagkamalan sila nito bilang mag-asawa, mula dyan ay naisip ng ating bida na mas malaya silang makakagalaw kung ibalat kayo ang mga sarili bilang mag-asawa. Kaagad inalok ni Ban Oza si Fenris subalit na misinterpret naman ito ng dalaga at sinabing wala umanong problema sa kanya, at isang karangalan ang maging asawa ng isang malakas na lalaki. Hindi na nakapalag pa ang ating bida na kaagad nabihag ang mga braso ng mabangong cherry blossom, yan ay si Mr. Suave. My honey? Caught na sa Adventurers Guild kung saan ni-register ng ating bida ang kanyang asawa, sa pangalang Riz bilang balat kayo, nang matapos ito ay biglang may limited quest ang ipinaalam ng receptionist, ito ay ang paslangin ang mga Seiko Bear sa hilagang bahagi na mapag-aalamang susugod sa kaharian. Ang quest na ito ay may times 10 na pabuya at walang specific na rank requirement, mula dito ay kaagad tinungo ng mag-asawa ang lugar kung saan ito namataan. Sa kanilang pagdating ay narinig nila ang malakas na sigaw sa isang dako, agad nila itong pinuntahan at nakita ang grupo ni Balirosa na halatang maigugupo na ng mga Seiko Bears. Mula dyan ay sumugod ang mga Seiko Bears sa grupo ni Balirosa at agad naman yung tinusta ng lightning spell na pinawala ni Ban Oza. Nagtangka pa ang isa subalit madaling sinipa iyon ni Fenris mula sa itaas. Matapos ito ay muling nagpasalamat si Balirosa sa ikalawang beses na pagliligtas nito sa kanilang buhay. Dito ay tinanong ni Balirosa ang ating bida kung sino ang dalaga na kanyang kasama, dahil naman sa ayaw ng ating bida na mapag-alaman ang tunay nitong katauhan ay minabuti nitong ipakilala si Fenris bilang kasama niya lamang sa isang quest hunting. Nang marinig ito ay lubhang na-damage si Fenris kung kaya naman unlock nito ang kanyang Queen's Hockey, na agad nagpabagsak sa isang Seiko Bear na magtatangka pa sana. Better luck next life Psycho Bear. Matapos yan ay isinuko ng Psycho Bear ang kanyang sarili kay Fenris na naisip namang gawing alaga ng dalaga. Mula dyan ay ginamit ni Ban Oza ang restriction upang hindi na magwala pang muli ang Psycho Bear. Sinundan niya ito ng shapeshift upang matransform ang Psycho Bear sa isang cute na nilalang. Case closed ay dumako na tayo sa silid kung saan nag-usap sila Balirosa at ang mag-asawa. Dito ay formal na nagpakilala ang grupo nila Balirosa. 私はバリロッサ。私はブロッサム。私はビレリーって言います。ベラの魔法使い。Matapos yan ay tinanong ni Balirosa ang ating bida upang sanayin ang mga ito sa pakikipaglaban. Sa isip namang inaakyat ang bakod na kanyang ginawa ay muli na namang umapaw ang Queen's Hockey ni Fenris. Agad naman itong pinigilan ni Ban Oza na formal na ipinakilala ang dalaga bilang asawa nito. Dahil dyan ay mabilis na kapag-switch sa honey mode si Fenris na agad sinuportahan ng asawa na sanayin ang grupo ni Balirosa. Lumipat ang eksena sa Dark Castle kung saan makikitang kausap ng final boss ang alagad na si Uliminas. Ipinagbalita ni Uliminas ang pagkapuksa ng mga demon na sinamon ni Fengaril sa Gubat de Levesa. Sinabi niya na isang powerful spell ang nakas sa lugar at isang tao ang may kagagawan nito. Dahil sa threat na naramdaman ay kaagad nagbigay utos ang final boss kay Uliminas na hanapin ang ating bida upang mapuksa ito sa lalong madaling panahon. Dito na nagtatapos ang ikalawang kabanata, abangan ang kasunod pagkalipas ng ilang araw. Ito ang inyong Mr. Suave hanggang sa muli.